Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, ang lesson naman po natin ngayon ay gagawa po tayo ng mga English sentences kung saan ay may ganito pong klaseng ideya. Gusto nyo pong sabihin doon sa inyong kausap na Amerikano na magkakaroon kayo o magkakaroon yung inyong pinag-uusapan ng ganitong bagay o kaya ng ganitong aktibidad sa panahon na iyon. Okay, so paano po natin may translate yung ganyang klaseng ideya? So, ito na po yung sagot. Okay? So, dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Okay, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Ako ay magkakaroon ng balita bukas. Ako ay magkakaroon ng balita bukas. Kapag in-English po natin yan, yung ako ay magkakaroon, I will have. Tapos yung balita o ng balita, news. Tapos yung panahon ay bukas bilang tomorrow. Pagsamasamahin lang po natin yung mga English na salita. I will have news tomorrow. Okay po? Na kung mapapansin nyo, sinasabi ko po dyan na ako ay magkakaroon ng ganitong impormasyon. Okay? Sa panahon na kung saan ay bukas. So kung mapapansin nyo, nagawa po natin yung ideya na kasasabi ko palang nagagawin po natin dito sa pattern na ito. Na kung saan ay gagamit tayo ng will have. Okay? Tapos noun, tapos yung adverb po, adverb of time para masabi natin yung panahon. Yan yung pattern natin. Okay? So, isa pa pong halimbawa. Ikaw ay magkakaroon ng presentasyon maya-maya lang. Kapag in-English po natin yan, you will have a presentation shortly. Okay? Isa pa pong halimbawa. Kami ay magkakaroon ng reunion taon-taon. Kapag in-English po natin yan, we will have a reunion annually. Okay, so kung mapapansin nyo, ang bilis po natin makabuo ng English sentence kung gagamitin nyo itong ating pattern na ito. So, ang inyong papalitan lang po ay itong mga noun na nakalista dito kung meron po kayong naiisip na iba pa. Pero dapat, pag tinignan nyo sa dictionary, yung salita po ay dapat noun. Katulad po nitong reunion, lesson, movie, news, presentation, concert, gift. Lahat po yan ay noun. Pag tinignan nyo sa dictionary, yung kanyang uri. Okay po? Tapos po, tinutulungan ko na rin po kayo na kung anong panahon ang inyong gagamitin. Pwedeng bukas, tomorrow, maya-maya lang, shortly, ngayong gabi, tonight, taon-taon, annually, o kaya araw-araw, daily. Okay? Ngayon, syempre, parang ang unti-unti naman po nito, di ba? So, dinamihan ko pa po. Ito. Pwedeng celebration, o kaya pagdiriwang, party, laro, game, pag-uusap, conversation, tas renovation, o kaya mga gawaing bahay, chores. Tas pagdating sa panahon, pwedeng pagkatapos na salita, afterwards, o malapit na, soon, o kaya sa Sabado, on Saturday. Tapos itong Sabado, pwede nyo palitan ng Lunes o Linggo. Pagpalagay po natin ay Lunes, di Monday. Di ang gagawin nyo ay on Monday sa Lunes. Ganun lang po. Tapos pwede nyo gamitin itong ngayon o ngayong araw bilang today o kaya itong next month bilang sa susunod na buwan. Kung ayaw nyo ng month, gusto nyo ay week, di sa susunod na linggo. Okay? So magbigay pa po ako ng halimbawa. Si Kevin ay magkakaroon ng laro pagkatapos. Kevin will have a game afterwards. So, ang bilis po talaga makapag-English kung gagamitin nyo itong pattern natin na ito. Okay? Okay, sa pagbuo po natin ng English sentence gamit ang pattern na ito,
gumamit po ako ng pag-uusapan, yung tinatawag na subject. At ito po yun, I, you, we, they, he, she, it. O kaya itong pangalan na partikular na Kevin. Yan ang mga pinag-uusapan of subject. Tapos, para masabi ko yung salitang will have, ito po yun. Sa Tagalog, magkakaroon. Okay, so yung magkakaroon, pag yan ay tinranslate nyo sa English, will have lang po yan. Okay, na nagbibigay idea na may mangyayari sa susunod na panahon. Kasi gumamit po tayo ng will. Ang will po ay panghinaharap. Okay, may mangyayari sa hinaharap. Yan ang ibig sabihin ng will. Tapos yung have naman, mayroon. So pag pinagsama natin yan, yung will have sa Tagalog ay magkakaroon. Okay? So makikitandaan nyo. Isama nyo na rin yung I dito sa will have. Kasi ang purpose po ng I ay taga-konekta ng pinag-uusapan natin sa impormasyon na gusto nating sabihin. Itong will have, yan yung umpisa po ng verb na kung saan ay kumukonekta sa pinag-uusapan at sa impormasyon na gusto nating sabihin sa ating pinag-uusapan. So itong ay magkakaroon, yan na yung will have. Para kompletong-kompleto. Okay? Para hindi na kayo malito. Okay? Subukan ko pa ito o iyon. Kunyari po ay iyon. Iyon ay magkakaroon ng renovation sa susunod na buwan. It will have a renovation next month. So, ang bilis, di ba? Alamin nyo lang po yung kung paano ko po ginawa yung pattern na ito at ipinapaliwanag ko naman po. Okay? So, pagkatapos po ng will have, ang isusunod nyo na po ay noun. Ayan, celebration, party, game, conversation, renovation, chores. Yan po ay lahat ay noun. Tapos, ang isusunod nyo sa pinakahuli ay yung panahon. Adverb of time. Ang gagamitin yung mga adverbs na patungkol sa panahon. At tapos na. So, ang maganda po dito, pwede nyo tandaan itong mga adverbs po natin. Na afterwards, soon, para alam nyo na kung paano i-English yung ating Tagalog. Okay? So, tandaan nyo ito, tapos ito pa. Yung nasa taas, yan. Para gumaling na po agad kayo sa mga adverbs. Okay? So, sana po, pag-aralan nyo ng maigi kasi kapansin-pansin naman po na gamit po ito sa pang-araw-araw. Lalong-lalo na kapag meron kayong gustong ipaalam na sinasabi nyo na magkakaroon kayo sa panahon na iyon, sa future. May magkakaroon kayo ng bagay na iyon o aktibidad na iyon. Okay? O impormasyon na iyon. Okay? So guys, sana po ay i-practice nyo ito para gumaling po agad kayo. At maraming salamat nga pala po doon sa mga nagsasubscribe sa page natin para tumulong, magbigay tulong po sa page natin. Ganun din po sa mga naglalike at nag-share. Sana makikishare naman po itong video natin para dumami naman po tayo, mapansin naman po, di ba? At saka doon sa mga gumagamit po ng Shopee link po ng page natin. Maraming salamat po kahit papaano po ay nakakapagbigay po yun ng tulong kasi nakakapagbigay po yun ng kita. Okay? Nakakapagbigay ng 2 piso, 3 piso, minsan 5. Isipin nyo naman yung pag naipon po natin yung malaking bagay po yan sa page natin. Di ba po ba? So, yun po ay walang dagdag na presyo doon sa bibilhin yung item na nakita nyo sa page natin o doon sa item na nasa sa inyo. Okay? Basta gamitin nyo lang yung Shopee page link natin at makakatulong po yan sa page natin. Okay? So maraming salamat po. Mag-aral ng maigi.